Wali, patay na si Mateo. At hulaan mo kung nasaan ang asawa mo? Natagpuan siya sa loob ng isang silid sa hotel, walang buhay sa tabi ng isang babaeng hindi mo kilala. Ang boses ni Doña Jacinta ay kasing lamig ng hanging dala ng bagyong Rolly na kasalukuyang nagngangalit sa labas ng barong-barong. Walang bahid ng awa ang kanyang mga mata habang binibigkas ang bawat salitang tila mga kutsilyong humihiwa sa katinoan ni Wally. Ang ulan ay malakas na humahampas sa bubong na yero, lumilikha ng isang ingay na tila ba nakikigulo sa kaguluhan sa loob ng dibdib ng babae. Sa mga sandaling iyon, mahigpit na hawak ni Wally ang isang maliit na plastik na naglalaman ng 2 botelya ng gamot para sa lagnat. Ito ang huling perang mayroon siya. Mga barya na pinag-ipunan niya sa loob ng isang buwan, binitawan para sa hininga ng kanyang mga anak na kambal na kasalukuyang nanginginig sa ilalim ng basang kumot. Habang ang bawat salita ni Jacinta ay parang latigong humahagupit sa kanyang pagkatao, ang tanging nararamdaman ni Wally ay ang init ng botelya sa kanyang palad, isang kabalintunaan sa nagyayelong balita ng kamatayan ng kanyang asawa. Hindi totoo yan. Yan, si Mateo. Nangako siyang babalik siya bitbit ang pagkain namin. Bulong ni Wally, bagaman ang kanyang boses ay lunod na sa ingay ng hangin. Nanlalabo ang kanyang paningin, hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa mga luhang pilit na kumakawala. Ang kanyang lalamunan ay tila tinubuan ng mga tinik, tuyong-tuyo at mahapdi sa bawat paglunok. Muling humakbang palapit si Doña Jacinta, ang kanyang mamahaling payong ay hawak ng isang bodyguard, habang ang dulo ng kanyang sapatos ay bahagyang nababahiran ng putik mula sa sahig ng barong-barong. Huwag kang magmalinis, Wally. Alam nating lahat na naghihirap kayo dahil hindi ka marunong mag-alaga ng asawa. At ngayon, mamatay ang mga anak mo sa gutom at sakit o mamamatay ang dangal mo sa harap ng mundo. Pumili ka. Inilapag ni Jacinta ang isang pirasong papel sa ibabaw ng lumang mesa na gawa sa pinagtagpi-tagiping kahoy. Sa tabi nito ay isang makapal na selyadong sobre. Ang amoy ng bagong perang papel ay humahalo sa amoy ng basang lupa at estero. Pirmahan mo ito. Aminin mong ikaw ang dahilan kung bakit siya lumayas at naghahanap ng iba. Aminin mong pabaya kang asawa. Sa kapalit ng iyong pirma, ililigtas ko ang mga anak mo. Dadalhin ko sila sa pinakamagaling na ospital. Pero tandaan mo, mula sa araw na ito, ang pangalan ni Mateo Valderrama ay mananatiling malinis at ikaw ang magiging maruming anino sa kanyang kasaysayan. Kasabay ng pagtapos ng pananalita ni Jacinta ay isang malakas na dagundong ng langit ang yumanig sa buong paligid. Ang marupok na haligi ng bahay ni Wally ay nagsimulang gumanit at sa isang iglap, ang isang bahagi ng bubong ay nilipad ng hangin. Hinahayaan ang buhos ng ulan na direktang tumama sa kanyang mukha. Napatingin si Wally sa kanyang mga anak. Ang kanilang maliliit na katawan ay tila mga ibon na nawalan ng pugad, nanginginig at hirap huminga. Ang kanyang puso ay tila isang basong kristal na bumagsak sa semento. Nagkapit-pit piraso, wala nang pagkakataong mabuo pa. Sa bawat tibok nito, nararamdaman niya ang hapdi ng pagkakanulo. Paano nagawa ni Mateo na iwan sila sa ganitong kalagayan? At paano nagagawang gamitin ng babaeng nasa harap niya ang kanyang pagdadalamhati bilang sandata? Nanginig ang kamay ni Wally habang inaabot ang ballpen. Ang bawat linyang binuo ng kanyang pirma ay tila bawat hibla ng kanyang kaluluwa na kusang pinuputol. Sa bawat kiskis ng panulat sa papel, nararamdaman niya ang bigat ng isang kasinungalingang papasanin niya habang buhay. Ipinikit niya ang kanyang mga mata ng mariin at sa dilim ng kanyang gunita, nakita niya ang nangiti ni Mateo. Isang nangiting na ngayon ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanya. Tapos na! Matigas na sabi ni Jacinta habang mabilis na kinuha ang papel.
Elena, kunin ang mga bata. Dalhin sila sa ospital. At ikaw, Wali, wag na huwag mong susubukang bawiin ang sinabi mo. Dahil ang katotohanan ay pag-aari na ng mga Valderrama. Naiwan si Wali na nakatayo sa gitna ng tumutulong ulan. Hawak ang sobre ng perang, tila nanggagaling sa impyerno. Ang kanyang bahay ay dahan-dahang iginugupo ng baha. Ang mga gamit na pinaghirapan nila ni Mateo ay isa-isang tinatangay ng agos ng maruming tubig. Wala siyang narinig kundi ang sarili niyang mabilis na paghinga at ang nakabibinging katahimikan ng kanyang nawalang dangal. Ang kaisa-isang tanong na naiiwan sa kanyang isipan na tila isang paulit-ulit na bulong ng hangin. Ito ba ang halaga ng aking pagmamahal? Ang maging isang makasalanan sa mata ng lahat upang mabuhay lamang ang bunga ng aming pagsasama na natili siyang nakatitig sa kawalan habang sa malayo. Ang ilaw ng sasakyang nagdadala sa kanyang mga anak ay dahan-dahang naglalaho sa dilim ng bagyo. Hindi niya alam kung ang mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi ay para sa asawang nawala o para sa sarili niyang pumanaw na rin sa sandaling iyon. Ang bawat hakbang ni Wali palayo sa naguhong barong-barong ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Hawak niya sa magkabilang kamay ang kanyang mga anak na ang maliliit na binti ay pilit na sumasabay sa kanyang pagmamadali sa gitna ng baha. Ang tubig ay lampas tuhod na, marumi at malamig, ngunit wala itong panama sa ginaw na nanunuot sa kanyang puso. Ang perang nasa loob ng kanyang basang blusa ay tila isang mabigat na bato. Nagpapaalala sa kanya na sa gabing ito, ibinenta niya ang tanging bagay na natitira sa kanya, ang kanyang dangal. Isang matalim na liwanag mula sa mga headlight ng isang sasakyan ang biglang humati sa kadiliman ng kalsada. Ang tunog ng makina ng isang marangyang limousine ay unti-unting humina hanggang sa tumigil ito sa harap mismo ng mag-iina. Ang tilamsik ng putik mula sa gulong nito ay tumama sa laylayan ng suot ni Wali, ngunit hindi siya kumibo. Ang pinto ng sasakyan ay dahan-dahang bumukas at mula rito ay bumaba ang isang matandang lalaki na ang tindig ay bakas, ang kapangyarihan, bagaman ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla. Camila! Ang boses ng matanda ay nanginig, halos hindi marinig sa gitna ng hagupit ng hangin. Napatigil si Wali. Ang pangalang iyon, ang pangalang kinalimutan niya nang piliin niyang sumama kay Mateo, ay tila isang multo na muling nagpakita. Tumingala siya at nakita ang mukha ni Don Rogelio Valderrama, ang kanyang ama, ang lalaking sumumpa na hindi na siya muling tatanggapin kailanman. Huwag niyo po akong tawagin sa pangalang yon, Don Rogelio. Matigas na sagot ni Wali, bagaman ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa ginaw. Ang babaeng yon ay matagal nang namatay sa gutom at hirap. Sa kabila ng matinding emosyon, nanaig ang dugong Valderrama sa matanda. Hindi niya hahayaang mamatay sa gitna ng kalsada ang kanyang sariling laman at dugo, lalo na nang makita niya ang dalawang batang kamukhang-kamukha ng kanyang pumanaw na asawa. Sumakay kayo. Ngayon din, ang pagpasok sa mansyon ng mga Valderrama ay hindi naging pakiramdam ng isang pag-uwi. Para kay Wali, ito ay pagpasok sa isang gintong hawla na puno ng mga nanunuring mata. Ang marangyang sala na pinalamutian ng mga kristal na chandelier at mamahaling painting ay tila isang banyagang mundo para sa kanyang mga anak. Ang putik mula sa kanilang mga paa ay nag-iwan ng bakas sa maputing carpet, isang simbolo ng kanilang pagiging iba sa mundong ito. Rogelio, anong ibig sabihin nito? Ang boses ni Doña Jacinta ay bumasag sa katahimikan habang pababa siya sa hagdan. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Bakit mo dinala ang mga taong ito rito? Alam mo ang kasunduan natin. Anak ko siya, Jacinta. Maikling sagot ni Rogelio. Bagaman hindi niya magawang tingnan ng diretso si Wali, mabilis na lumapit si Jacinta kay Rogelio at bumulong. Sapat na para marinig ni Wali.
Isipin mo ang reputasyon ng kumpanya. Kakamatay lang ni Mateo sa isang kahiyahiyang sitwasyon. Kung malalaman ng publiko na narito ang pamilya niya, ano na lang ang sasabihin nila? At tandaan mo, Rogelio, ang utang na loob mo sa akin nang iligtas ko ang kumpanya mo noon, hahayaan mo bang masira ang lahat? Dahil sa emosyon? Napayuko si Rogelio. Ang bigat ng utang na loob at ang takot sa hiya ay muling nanaig. Tumingin siya kay Wally nang may halong pagsisisi. Maari kayong manatili rito, pero hindi sa loob ng bahay. Jacinta, ihanda ang lumang bodega sa likod. Doon muna sila. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Jacinta. Siyempre, Rogelio, doon ay ligtas sila at hindi makakaistorbo. Ang bodega na tinutukoy nila ay isang maliit at madilim na silid sa dulo ng hardin, malayo sa karangyaan ng mansyon. Amoy alimuom at puno ng alikabok ang paligid. Ang tanging kagamitan ay isang lumang papag at ilang sako ng bigas, habang inilalatag ni Wally ang isang manipis na tela para mahigaan ng kanyang mga anak. Nararamdaman niya ang bawat butil ng alikabok na tila sumasakal sa kanyang paghinga. Nay, bakit po tayo narito? Hindi po ba ito bahay ni Lolo? Tanong ng isa sa kanyang mga anak. Ang boses ay puno ng pagtataka at antok. Hindi sumagot si Wally. Sa halip, hinila niya ang mga anak palapit sa kanya at itinuro ang tamang paraan ng paggalang. Kahit anong mangyari, kapag nakita niyo si Don Rogelio, magmano kayo. Ipakita niyo na pinalaki ko kayong may respeto, kahit na itinuturing tayong basura rito. Nang makatulog na ang mga bata, lumabas si Wally upang humanap ng maiinom na tubig. Sa kadiliman ng pasilyo patungo sa kusina ng mansyon, napatigil siya nang marinig ang pamilyar na boses ni Doña Jacinta mula sa library. Siguraduhin mong walang makakakita sa record ng hotel, bulong ni Jacinta sa kausap sa telepono. Kailangang maniwala ng lahat na namatay si Mateo dahil sa kalaswaan. Kapag nakuha na natin ang pirma ni Rogelio para sa pagsasalin ng lupa sa Navotas, maaari na nating itapon ang basurang dinala niya rito. Ang ebidensya sa hotel, sirain mo na lahat. Ang mga daliri ni Wally ay bumaon sa pader habang nararamdaman ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang hotel, ang ebidensya, ang kasinungalingang kailangan niyang panindigan. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang pighati ay dahan-dahang napalitan ng isang mapanganib na alab. Hindi lamang katarungan ang kailangan niya. Kailangan niyang malaman kung ano talaga ang nangyari kay Mateo sa gabing iyon. Habang bumabalik siya sa madilim na bodega, tiningnan niya ang kanyang mga anak na payapang natutulog sa gitna ng hirap. Ang kanyang mga mata ay hindi na naglalabas ng luha, kundi ng isang matalim na determinasyon. Hindi ito ang katapusan, Jacinta. Bulong niya sa hangin. Ito pa lamang ang simula ng iyong pagbagsak. Ang dumi mo, Wally. Para kang basurang pumasok sa malinis kong bahay, kaya nararapat lang na linisin mo rin ang bawat sulok nito bago pa man madamay ang amoy ng mga gamit ko. Ang boses ni Doña Jacinta ay parang tilaok ng manok na gumising kay Wally sa madaling araw. Wala pang sikat ng araw, ngunit kailangan ng lumuhod ni Wally sa malamig na sahig ng mansyon. Hawak ang isang lumang basahan at timba ng tubig na may halong matapang na sabon. Sinimulan niyang kuskusin ang mga tiles na gawa sa mamahaling marmol. Ang hapdi ng sabon sa kanyang mga kamay na may mga sugat dahil sa paglalaba noon sa Navotas ay hindi niya pinansin. Ang tanging mahalaga ay ang dalawang anak na kasalukuyang natutulog pa sa loob ng madilim na bodega. Habang nagkukuskus, naramdaman ni Wally ang isang bigat sa kanyang likuran. Paglingon niya, nakita niya si Paulo, ang anak ni Jacinta, na nakatayo habang may hawak na baso ng kape. Sa isang sadyang pagkakataon, itinapon ni Paulo ang laman ng kanyang baso sa bahaging katatapos lang linisin ni Wally. Ang itim na likido ay dahan-dahang kumalat sa maputing marmol, tila isang mantsa ng kahihiyan na ayaw mabura. Ay, sorry,
Akala ko kasi ay basurahan ang tinitingnan ko. Tao pala, sabi ni Paulo na may kasamang nakakainggit na tawa. Linisin mo yan, Wali. Siguraduhin mong kasing kinang ng mukha ni Mama ang sahig na yan pagbalik ko. Mahirap na. Baka madulas ang mga sapatos naming mas mahal pa sa buhay ng asawa mo. Nanatiling nakayuko si Wali. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa basahang hawak niya. Ang bawat salita ni Paulo ay tila isang dagok sa kanyang dibdib. Ngunit alam niyang hindi pa ito ang oras para lumaban. Kailangan niyang magtiis para sa mga bata, para sa katarungan. Sa kalagitnaan ng kanyang pagtatrabaho, isang matandang kamay ang biglang humawak sa kanyang balikat. Si Nanay Elena ito, ang matandang kusinera na matagal nang nagsisilbi sa pamilya Valderrama. May iniabot siyang isang maliit na supot ng tinapay kay Wali. Kumain ka muna anak, bulong ni Nanay Elena. Ang mga mata ay puno ng habag. Nakita ko ang ginawa nila. Huwag kang mag-alala, ang Diyos ay hindi natutulog. Alam ko kung sino ka, Camila. Alam ko ang busilak mong puso noong bata ka pa. Napangiti ng bahagya si Wali. Isang tipid na ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Salamat po, Nanay Elena, pero Wali na po ang pangalan ko ngayon. Ang batang si Camila ay matagal nang nilamon ng hirap. Bumalik si Wally sa bodega nang sumapit ang tanghalian. Doon, nakita niya ang kanyang mga anak na naglalaro sa gitna ng mga sako ng bigas. Ang isa sa mga bata ay may hawak na maliit na piraso ng tinapay na ibinigay ni Nanay Elena. Sa halip na kainin ito ng buo, maingat na pinaghatian ng magkapatid ang maliit na piraso. Tinitiyak na pareho silang may makakain. Nang hapon ding iyon, habang inuutusan siyang magtapon ng mga basura mula sa opisina ni Paulo, isang bagay ang kumuha ng atensyon ni Wally. Sa loob ng basurahan, nakita niya ang isang pirasong papel na bahagyang napunit. Ito ay isang dokumento tungkol sa Navota Sport Development Project, ang parehong proyekto kung saan nalugi at nawalan ng kabuhayan si Mateo bago ito namatay. Nanginginig ang mga kamay ni Wally habang binabasa ang mga numerong nakasulat. Ang petsa ng pagkalugi ng kanilang maliit na negosyo ay tumutugma sa petsa kung kailan inaprubahan ang isang malaking pautang para sa kumpanya ni Paulo. Hindi ito nagkataon lamang. Ang bawat piraso ng ebidensya ay tila dahan-dahang nabubuo sa kanyang isipan. Ngunit ang pinakamalaking katanungan ay nananatili. Ano ang koneksyon ni Don Rogelio sa lahat ng ito? Ang kanyang ama ba ang utak sa likod ng pagbagsak ng kanyang asawa? Habang itinatago ni Wally ang dokumento sa loob ng kanyang damit, narinig niya ang yabag ng mga paa patungo sa kanyang kinaroroonan. Ang tunog ng mga mamahaling sapatos ay papalapit ng papalapit sa likod ng bodega. Wally, nasaan ang mga papeles na itinapon ko? Ang galit na boses ni Paulo ay umalingaw-ngaw sa paligid. Napatigil ang paghinga ni Wally. Ang dokumentong hawak niya ay ang susi sa katotohanan, ngunit ito rin ang maaaring maging mitya ng kanyang tuluyang pagpapalayas o mas malala pa. Ibigay mo sa akin ang papel na, yan Wally. Alam kong pinapakialaman mo ang basurang hindi para sa'yo. Ang boses ni Paulo ay tila kiskis ng tuyong dahon sa semento. Matalim, mapanganib, at walang buhay. Humakbang siya palapit sa kinaroroonan ni Wally. Sa likod ng mansyon, ang kanyang mga mata ay naniningkit habang sinusuri ang bawat galaw ng babae. Sa mga sandaling iyon, nararamdaman ni Wally ang init ng punit na dokumento na mabilis niyang isiningit sa loob ng kanyang suot. Direktang nakapatong sa kanyang dibdib. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbabadyang magbunyag ng kanyang lihim. Wala po akong kinukuha, Sir Paulo. Nililinis ko lang po ang kalat na iniwan niyo, gaya ng utos ni Doña Jacinta. Mahinahong sagot ni Wally, bagaman ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig. Habang nakahawak sa gilid ng basurahan, ang amoy ng nabubulok na tira-tirang pagkain at alikabok ay humahalo sa amoy ng mamahaling pabango ni Paulo.
Isang pagpapaalala sa pagitan ng kanilang mga mundo. Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa labi ng lalaki. Huwag kang magmalinis sa harap ko, Wali. Alam nating pareho na ang isang daga. Kahit bihisan mo pa ng seda, ay daga pa rin na naghahanap ng mapapakinabangan sa basura. Tinalikuran siya ni Paulo pagkatapos ng isang huling mapanuring tingin, ngunit ang banta sa kanyang mga mata ay nanatiling nakaukit sa isipan ni Wali. Sino ang tunay na daga sa bahay na ito? Ang naghahanap ng katotohanan o ang nagtatago ng krimen sa ilalim ng magagarang kasuotan? Hindi pa man humuhupa ang kaba sa dibdib ni Wali nang biglang mabulabog ang katahimikan ng mansyon. Isang malakas na kalabog mula sa itaas na palapag ang sinundan ng impit na tili ng isang katulong. Hindi nag-isip ng 2 beses si Wali. Kinalimutan niya ang kanyang katayuan at mabilis na tumakbo patungo sa silid ni Don Rogelio. Doon, nakita niya ang kanyang ama na nakahandusay sa sahig, namumutla at tila kapos sa hininga. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang dibdib. Si Doña Jacinta ay nakatayo lamang sa gilid. Ang mukha ay mas bakas, ang takot sa iskandalo kaysa sa tunay na pag-aalala para sa asawa. "Tumawag kayo ng ambulansya. Ano pang tinitingnan niyo?" Sigaw ni Jacinta, ngunit walang gumagalaw sa mga katulong dahil sa taranta. Sa gitna ng kaguluhan, lumuhod si Wali sa tabi ng kanyang ama. Tila bumalik ang kanyang gunita noong siya ay bata pa, noong siya pa ang paboritong anak ni Rogelio. Alam niya ang sakit na ito. Alam niya ang gamot na laging nasa loob ng kanang lasi ng mesa ng kanyang ama. Isang maliit na spray na nagpapakalma sa mga ugat sa puso nito. Mabilis niyang kinuha ang gamot at maingat na ipinagamit ito sa matanda. "Huminga kayo ng malalim, Don Rogelio. Kasama niyo po ako," bulong ni Wali. Ang kanyang boses, na dati ay puno ng pait, ngayon ay nagtataglay ng isang lambot na tanging isang anak lamang ang makakapagbigay. "Salamat, Camila," mahinang sambit ni Rogelio bago ito tuluyang pumikit upang magpahinga. Napatigil si Wali. Hindi Wali ang tawag nito, kundi ang pangalan ng kanyang nakaraan. Nang dinala na si Rogelio sa ospital, naiwan si Wali sa loob ng silid upang mag-ayos. Habang nililinis niya ang mga nagkalat na gamit sa tabi ng higaan, isang maliit na litrato ang nalaglag mula sa ilalim ng unan ng matanda. Pinulot ito ni Wali at ang kanyang buong mundo ay tila muling yanig ng isang malakas na lindol. Sa litrato, makikita si Mateo, ang kanyang asawa, na nakangiti habang may hawak na isang plaque ng parangal. Ngunit hindi iyon ang nakakagulat. Ang nakakagulat ay ang likod ng litrato. May nakasulat doon sa panulat ni Don Rogelio. "Ang aking tunay na tagapagmana, patawarin mo ako, anak." Nanginig ang buong katawan ni Wali. Bakit tinawag ni Don Rogelio na anak si Mateo? Bakit mayroong lihim na ugnayan ang kanyang ama at ang kanyang asawa na higit pa sa pagiging magbiyenan? Ang bawat piraso ng katotohanan na kanyang natutuklasan ay tila isang mitya na dahan-dahang sumusunog sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Sa mga sandaling iyon, narinig ni Wali ang pagbukas ng pinto. Lumingon siya at nakita si Doña Jacinta na nakatayo. Ang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa litratong hawak ni Wali. "Ibigay mo sa akin yan, Wali. May mga bagay na mas mabuting manatiling nakabaon sa ilalim ng lupa kung ayaw mong mabaon kasama nito." Ang banta ni Jacinta ay mas malalim pa sa anumang hukay. "Akin na yan, Wali. Huwag mong sanayin ang sarili mong humawak sa mga bagay na hindi para sa'yo. You are just a servant here. Don't you ever forget that." Ang boses ni Doña Jacinta ay parang hagupit ng latigo sa gitna ng katahimikan ng silid ni Don Rogelio. Mabilis niyang hinablot ang litrato mula sa nanginginig na kamay ni Wali. Ang kanyang mga mata, na karaniwang puno ng mapagmataas na kislap, ngayon ay bakas, ang isang uri ng takot na pilit niyang itinatago sa likod ng galit. Sa labas, ang tunog ng papalayong ambulansya ay tila isang malungkot na paalam.
Habang sa loob ng mansyon, ang bawat hininga ni Wally ay tila tinik na bumabara sa kanyang lalamunan. Sa mga sandaling iyon, ang tanging nasa isip ni Wally ay ang dalawang anak na iniwan niya sa madilim na bodega, ang mga batang bunga ng pagmamahalan nila ni Mateo, na ngayon ay tila nakatali sa isang sumpa na hindi niya maunawaan. Bakit tinawag ni Don Rogelio na anak ang kanyang asawa? Bakit ang lalaking itinuring niyang kaligtasan mula sa kalupitan ng kanyang pamilya ay tila may mas malalim pang ugat sa lupang ito? Bakit? Bakit nakatago ang litrato ni Mateo sa ilalim ng unan ni Papa? Ang tanong ni Wally. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pag-aalinlangan. What is the truth, Doña Jacinta? Ano ang itinatago niyo tungkol sa asawa ko? Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Jacinta habang dahan-dahang pinupunit ang litrato sa harap mismo ni Wally. Ang bawat pirasong bumabagsak sa sahig ay tila mga bahagi ng buhay ni Wally na winawasak ng walang kaukulang habag. The truth? Ang katotohanan ay patay na ang asawa mo at namatay siyang isang kahiyan. Huwag kang mag-ilusyon na may puwang ang isang basurang gaya niya sa pamilyang ito. If you want to keep your children fed, keep your mouth shut. Tumalikod si Jacinta. Ang tunog ng kanyang takong sa sahig ay tila mga pako na ibinabaon sa kabaong ng katahimikan. Naiwan si Wally na nakatitig sa mga punit na bahagi ng litrato. Dahan-dahan siyang lumuhod, ang kanyang mga tuhod ay humahalik sa malamig na sahig at isa-isang pinulot ang mga piraso ng mukha ni Mateo. Ang kanyang puso ay tila isang telang dahan-dahang pinipilas, masakit, mahapdi at walang tunog. Wala siyang inilabas na hikbi. Ang kanyang pighati ay naging isang malamig na bato sa loob ng kanyang dibdib. Habang pinagmamasdan ang mga mata ni Mateo sa punit na papel, isang alaala ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Noong mga huling gabi ni Mateo, lagi itong may hawak na isang maliit na susi na may nakaukit na letrang V. Sabi ni Mateo, iyon ang susi sa kanilang hinaharap. Pero nasaan ang susing iyon? Nang gabing iyon, matapos mapatulog ang kanyang mga anak sa bodega, lumabas si Wally upang kumuha ng maligamgam na tubig. Sa gilid ng kusina, nakita niya si Nanay Elena na tila may hinihintay. Ang matandang babae ay balisa. Ang kanyang mga kamay ay hindi mapakali sa paghawak sa kanyang apron. Camila, anak! Bulong ni Nanay Elena nang makalapit si Wally. May mga bagay na hindi kayang burahin ng punit na papel. Ang sikreto ng unang asawa ni Don Rogelio. Doon nagsimula ang lahat. Anong ibig niyo pong sabihin, Nay? Mabilis na tanong ni Wally. Bago pa dumating si Jacinta, may isang babaeng minahal si Rogelio ng higit sa kanyang buhay. Isang babaeng itinakwil ng pamilya, Valderrama, dahil sa kahirapan. Ang babaeng yon, siya ang tunay na ina ni Mateo. Ang bawat salita ni Nanay Elena ay tila isang kidlat na gumuhit sa madilim na langit ng isipan ni Wally. Napatigil ang mundo ni Wally. Kung si Mateo ay anak ni Don Rogelio sa unang asawa, ibig sabihin, si Mateo ang tunay na tagapagmana at si Paulo, ang anak ni Jacinta, ay isang hadlang lamang. Ang lahat ng paghihirap nila sa nabotas, ang pagbagsak ng kanilang negosyo, at ang kamatayan ni Mateo sa hotel, lahat ba yon ay isang planadong hakbang upang mawala ang tunay na Valderrama? Nasa kanya ang susi, Nay. Ang susing may letrang V. Sambit ni Wally. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Hanapin mo ang drawer sa dulo ng library. Sa ilalim ng rebulto ng birhen. Doon nakatago ang mga dokumentong hindi kayang sunugin ni Jacinta. Huling bulong ni Nanay Elena bago mabilis na naglakad palayo dahil sa tunog ng paparating na sasakyan ni Paulo. Habang bumabalik si Wally sa bodega, naramdaman niya ang isang kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Hindi na lamang ito tungkol sa pagkain para sa kanyang mga anak. Ito ay tungkol sa pagbawi sa lahat ng ninakaw sa kanila, ang kanilang pangalan, ang kanilang yaman, at ang kanilang dangal.
tumingin siya sa langit, kung saan ang mga bituin ay tila mga matang nagmamasid. Sa kanyang isipan, narinig niya ang boses ni Mateo. Laban, wali, para sa mga bata. Ngunit sa gitna ng kanyang determinasyon, isang anino ang nakatayo sa dulo ng pasilyo. Pinagmamasdan ang bawat galaw niya. Si Paulo, na may hawak na isang pamilyar na maliit na susi sa kanyang kamay, habang ang isang nakakatakot na ngiti ay nakaukit sa kanyang labi. Hinahanap mo ba ito, Wali? Itong kapirasong bakal na akala ng asawa mo ay magliligtas sa inyo mula sa imburnal? Ang boses ni Paulo ay tila lason na dahan-dahang ibinubuhos sa pandinig ni Wali. Nakatayo siya sa dulo ng madilim na pasilyo, nilalaro sa kanyang mga daliri ang gintong susi na may nakaukit na letrang V. Ang kislap ng metal sa ilalim ng malamlam na ilaw ng mansyon ay tila isang nakakasilaw na sampal sa mukha ni Wali. Iyon ang susing laging hawak ni Mateo bago ito mamatay. Ang susing pinagkatiwalaan nito ng kanilang mga pangarap. Napatigil si Wali. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng kanyang kupas na saya. Sa loob ng bodega sa likuran, naririnig niya ang mahinang ubo ng kanyang mga anak, isang paalaala ng kanilang marupok na kalagayan. Ang kaibahan ng marangyang suot ni Paulo at ng kanyang nanlilimos na anyo ay mas lalong nagpatingkad sa kawalang katarungang kanyang nararamdaman. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang pagtambol ng galit na pilit niyang ikinukulong sa loob ng kanyang dibdib. Ibigay niyo po sa akin yan, Sir Paulo. Pag-aari po yan ni Mateo. Wala po kayong karapatang hawakan ang huling alaala niya. Ang boses ni Wali ay mahina, ngunit may talim na hindi kayang balewalain. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo, at ang bawat paglunok niya ay tila may kasamang maliliit na tinik. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Paulo. Karapatan? Sa bahay na ito, ang tanging may karapatan ay ang mga taong may pakinabang. Ang asawa mo, he was just a ghost of a past that failed. At ikaw, you are nothing but a squatter in our backyard. Sinadya ni Paulo na bitawan ng susi. Ang tunog ng pagtama ng metal sa malamig na marmol ay umalingaw-ngaw sa tahimik na hallway. Tila isang hudyat ng digmaan. Dahan-dahang lumuhod si Wali upang kunin ang susi, ngunit bago pa man dumapo ang kanyang mga daliri sa metal, mabilis itong tinapakan ni Paulo gamit ang kanyang mamahaling sapatos. Ops, mukhang kasing dumi na ng pangalan mo ang susing ito. Sige, kunin mo. Diyan ka naman magaling, di ba? Ang mamulot ng mga tira-tira. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Wali ang isang kakaibang init na dumadaloy mula sa kanyang mga talampakan hanggang sa kanyang ulo. Hindi ito ang init ng lagnat, kundi ang aalab ng isang poot na matagal nang nakabinbin. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itulak ang lalaking nasa harap niya, ngunit nakita niya ang refleksyon ng kanyang sarili sa makintab na sapatos ni Paulo. Isang babaeng walang kapangyarihan, isang inang nakagapos ang mga kamay ng kahirapan. Ipinikit ni Wali ang kanyang mga mata ng mariin. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw at mabilis. Sa gitna ng dilim sa likod ng kanyang mga talukap, naalala niya ang bilin ni Nanay Elena. Magtiis ka, Camila. Ang katarungan ay hindi laging mabilis, pero laging dumarating. Salamat po, Sir Paulo. Bulong ni Wali habang pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Nang alisin ni Paulo ang kanyang paa, kinuha ni Wali ang susi at mahigpit itong ikinuyom sa kanyang palad. Ang kanto ng bakal ay bumaon sa kanyang balat, nag-iiwan ng marka ng sakit, ngunit para sa kanya, iyon ang markang magpapaalala sa kanya ng kanyang misyon. Mateo, hindi ko hahayaang manalo sila, bulong niya sa hangin. Ibubukas ng susing ito ang pinto ng kanilang impyerno. Kinaumagahan, habang naglilinis ng silid-aklatan ni Don Rogelio, gaya ng payo ni Nanay Elena, napatigil si Wali sa harap ng isang malaking painting ng unang asawa ng kanyang ama. Sa ilalim ng painting, may isang maliit na ukit ng letrang V.
sa gilid ng kahoy na pader. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang gumapang patungo rito. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis nang maramdaman niyang may puwang para sa isang susi. Ngunit bago pa man niya mailabas ang susing itinago niya, narinig niya ang malamig na boses ni Doña Jacinta sa kanyang likuran. Masyado ka yata naging interesado sa sining ng pamilyang ito, Wali. O baka naman, naghahanap ka ng paraan para magnakaw. Napatigas si Wali. Ang kanyang daliri ay nakadiin pa rin sa lihim na ukit. Kung lilingon siya ngayon, makikita ni Jacinta ang kanyang pagkabalisa. Kung hindi naman siya lilingon, mas lalong lalakas ang hinala nito. Hanggang kailan kaya kayang itago ng isang ina ang kanyang matalim na kuko sa ilalim ng maamong anyo ng isang alila? Ang isang magnanakaw ay hindi kailanman magiging karapat-dapat sa pamamahay na ito, Wali. Marahil ay hindi lang ang asawa mo ang mahilig kumuha ng hindi sa kanya, kundi pati na rin ang babaeng iniwan niya. Ang boses ni Doña Jacinta ay tumago sa malamig na hangin ng silid-aklatan, tila isang laso na dahan-dahang kumakalat sa bawat sulok ng silid. Dahan-dahang lumingon si Wali. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa basahang hawak niya upang itago ang panginginig. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng hawla. Bawat tibok ay nagpaparamdam ng takot, ngunit kasabay nito ay isang matinding determinasyon. Pasensya na po, Doña Jacinta. Pinupunasan ko lamang po ang mga ukit sa pader. Napansin ko po kasing masyado ng makapalang alikabok sa bahaging ito. Baka po makaapekto sa kalusugan ni Don Rogelio kapag bumalik na siya rito. Mahinahong sagot ni Wali. Bagaman ang kanyang lalamunan ay tila may nakabarang bato. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakayuko. Isang pagpapakita ng huwad na pagpapakumbaba na kailangan niyang isuot bilang baluti. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Jacinta habang dahan-dahan siyang lumalapit. Ang tunog ng kanyang mga mamahaling sapatos sa sahig na kahoy ay tila bawat pako na ibinabaon sa katahimikan. Talaga? O baka naman sinusukat mo na kung magkano ang makukuha mo sa pader na ito? Tandaan mo, Wali, ang utang na loob mo sa amin ay kasing taas ng mansyong ito. Huwag mong kakalimutan na kung wala ako, malamang ay namamalimos ka pa rin sa kalsada kasama ang mga anak mong sakitin. Huminga ng malalim si Wali. Ang bawat salita ni Jacinta ay tila isang latigong humahagupit sa kanyang sugatang dangal. Ngunit sa halip na sumagot ng pabalang, ipinikit niya ang kanyang mga mata at inalala ang mukha ng kanyang mga anak. Para sa kanila, kaya niyang lunukin ang lahat ng pangiinsulto. Kaya niyang maging isang aliping walang boses hanggat hindi pa dumarating ang tamang panahon. Dahil tila marami kang bakanteng oras para mag-obserba sa mga ukit, bibigyan kita ng mas makabuluhang trabaho, wika ni Jacinta habang itinuturo ang isang madilim na sulok ng silid-aklatan kung saan nakatambak ang mga lumang archive ng kumpanya. Ayusin mo ang mga papeles na yan. Ihiwalay mo ang mga dokumento mula sa Navota Sport Project 10 taon na ang nakalilipas. Gawin mong kapakipakinabang ang pananatili mo rito bago ko may isipang itapon kayong mag-iina sa kalsada. Nang makaalis si Jacinta, naiwan si Wali sa gitna ng mga bundok ng papel. Hindi alam ng Donya, ngunit binigyan niya si Wali ng susi sa pintong matagal na niyang gustong buksan. Gamit ang kanyang kaalaman sa accounting na pinaghirapan niyang aralin bago sila maghirap ni Mateo, sinimulan ni Wali ang pagsusuri sa mga dokumento. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis. Ang bawat detalye ay tumutugma sa hinala ni Nanay Elena. Hindi lamang aksidente ang pagbagsak ng kanilang negosyo. Ito ay isang planadong pagnanakaw sa buhay at dangal ng kanyang asawa. Mateo, kinuha nila ang lahat sa atin, bulong ni Wali. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pighati at galit. Ang isang patak ng luha ay nalaglag sa ibabaw ng ledger.
isang piping saksi sa sakit na kanyang nararamdaman. Sa gitna ng kanyang pagsusuri, isang mahinang kaluskos ang narinig niya mula sa pinto. Mabilis na itinago ni Wally ang ledger sa ilalim ng kanyang kupas na damit. Nang dahan-dahang bumukas ang pinto, hindi si Jacinta ang pumasok, kundi si Paulo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang tindig ay tila isang hayop na handang sumakmal. Sabi ko na nga ba, hindi ka lang basta naglilinis dito, Wally. Ang boses ni Paulo ay tila kiskis ng bakal sa semento. Ano ang itinago mo sa loob ng damit mo? Ipakita mo sa akin o ako mismo ang kukuha niyan mula sa'yo. Napaatras si Wally hanggang sa tumama ang kanyang likod sa malamig na pader ng silid-aklatan. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakadiin sa kanyang dibdib, pinoprotektahan ng ebidensyang hawak niya. Ang bawat hakbang ni Paulo ay tila paglapit ng kamatayan sa kanyang pag-asa. Neko, ibigay mo sa akin ang dokumentong yan, Wally. Huwag mong hintayin na kaladkarin kita palabas ng mansyong ito sa harap ng iyong mga anak. Ang boses ni Paulo ay tila isang nagngangalit na bagyo, puno ng puot at pagbabanta. Humakbang siya palapit. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang pinagmamasdan ang bawat galaw ni Wally. Ang distansya sa pagitan nila ay dahan-dahang naglalaho at ang amoy ng alak mula sa hininga ni Paulo ay humahalo sa amoy ng mga lumang papel sa silid-aklatan. Nararamdaman ni Wally ang lamig ng pader sa kanyang likuran. Tila isang bitag na walang labasan. Ang ledger na nakatago sa loob ng kanyang damit ay tila nagbabaga, isang ebidensyang kasing bigat ng kanyang buhay. Wala po akong kinuha, Sir Paulo. Nililinis ko lang po ang mga kalat na iniwan ni Doña Jacinta. Ang boses ni Wally ay nanginginig, ngunit may isang uri ng katatagan na nagmumula sa kanyang kaibuturan. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang dibdib, hindi upang protektahan ang sarili, kundi upang protektahan ang tanging ebidensyang maglilinis sa pangalan ni Mateo. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Paulo habang marahas niyang hinawakan ang braso ni Wally. Huwag mo akong lokohin. Alam ko ang mga mata ng isang traidor. Ipakita mo sa akin kung ano ang itinatago mo. Sa mga sandaling iyon, ang takot ni Wally ay dahan-dahang napalitan ng isang matalim na pagkaunawa. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi lamang isang kaaway. Siya ay isang banta sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Ang bawat pisikal na sakit mula sa mahigpit na pagkakahawak ni Paulo ay tila naging gasolina sa apoy ng kanyang determinasyon. Ngunit bago pa man magawa ni Paulo ang kanyang banta, isang matalim at awtoritatibong boses ang umalingaw-ngaw mula sa pintuan. Ano ang ibig sabihin ng kaguluhang ito, Paulo? Ganito na ba ang pagtrato natin sa mga tao sa loob ng bahay na ito? Napatigil si Paulo. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang bumitaw sa braso ni Wally habang lumingon siya sa pintuan. Isang matandang babae ang nakatayo roon. Ang kanyang tindig ay tuwid at ang kanyang mga mata ay puno ng katalinuhan at kapangyarihan. Siya ay si Doña Consolacion, ang nakatatandang kapatid ni Don Rogelio at ang tunay na matriarka ng pamilya Valderrama na matagal nang nanirahan sa probinsya. Tia Consolacion, hindi niyo po naiintindihan. Ang babaeng ito ay... Ang pagpapaliwanag ni Paulo ay naputol sa isang kumpas ng kamay ng matanda. Ang nakikita ko ay isang lalaking nananakit ng isang inang walang laban. Malamig na wika ni Consolacion habang dahan-dahang lumalapit. Tumingin siya kay Wally. Ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang kaluluwa ng babae. At ikaw, sino ka? Bakit ang mga mata mo ay pamilyar sa aking paningin? Ako po si Wally, ang anak ni Don Rogelio. Mahinahong pakilala ni Wally, habang ang mga mata ni Paulo ay tila sasabog sa galit. Ang katahimikan sa loob ng silid-aklatan ay naging kasing bigat ng isang hatol. Si Consolacion ay nanatiling nakatitig kay Wally. Ang kanyang mga labi ay bahagyang gumalaw, tila may gustong sabihin ngunit pinigilan.
Alam ni Konsolasyon ang tungkol sa unang asawa ni Rogelio at ang makita ang anak nito sa ganitong kalagayan ay tila isang sampal sa dangal ng mga Valderrama. Isang Valderrama na nagsisilbi bilang alila. Ang boses ni Konsolasyon ay puno ng pait. Jacinta! Halika rito! Nang pumasok si Doña Jacinta sa silid, ang kanyang muka ay agad na namutla nang makita si Konsolasyon. Ang matandang babae ay ang tanging tao na kinatatakutan ni Jacinta dahil ito ang nakakaalam ng lahat ng kanyang lihim bago pa siya pumasok sa mansyon. Konsolasyon, kailan ka pa dumating? Hindi mo man lang kami sinabihan. Pilit ng ngiti ni Jacinta, bagaman ang kanyang boses ay nanginginig. Huwag mong baguhin ang usapan, Jacinta. Bakit ang apo ko at ang aking pamangkin ay nakatira sa bodega? Bakit ang dugo ng aking kapatid ay itinuturing na basura? Ang bawat tanong ni Konsolasyon ay tila isang latigong humahagupit sa pagkatao ni Jacinta. Sa gitna ng tensyon, naramdaman ni Wally ang bigat ng ledger sa kanyang dibdib. Alam niyang sa pagdating ni Doña Konsolasyon, nagbukas ang isang pagkakataon na hindi niya dapat palampasin. Ngunit alam din niyang mas lalong magiging mapanganib ang kanyang kalagayan dahil sina Jacinta at Paulo ay hindi papayag na matalo ng ganoon na lamang. Habang papaalis ang mga ito upang mag-usap sa sala, naiwan si Wally sa loob ng silid-aklatan kasama si Konsolasyon na saglit na lumingon sa kanya. Itago mo ang hawak mo, bata. Bulong ni Konsolasyon, sapat na para marinig lamang ni Wally. Huwag mong ipakita ang iyong alas hanggat hindi pa handa ang entablado. Napatigil ang paghinga ni Wally. Alam ni Doña Konsolasyon ang tungkol sa ebidensya. Ngunit ang kaisa-isang tanong na nananatili sa kanyang isipan ay, si Konsolasyon ba ay isang kakampi o isa lamang itong mas matalinong kalaban na naghihintay ng tamang pagkakataon? Hindi ka nababagay sa hapag na ito, Wally. Kahit bihisan ka pa ng ginto, ang amoy ng pawis at dumi mula sa navotas ay mananatiling nakakapit sa iyong balat. Ang boses ni Doña Jacinta ay parang isang matalim na labaha na humihiwa sa katahimikan ng malawak na dining hall. Sa kabila ng utos ni Doña Konsolasyon na dapat sumabay sa almusal ang mag-iina, ang bawat subo ni Wally ay tila may halong buhangin. Nakaupo siya sa dulo ng mahabang mesa habang ang kanyang dalawang anak ay tahimik na kumakain. Ang kanilang maliliit na kamay ay nanginginig sa takot sa tuwing maririnig ang kalansing ng kubyertos ni Jacinta. Sa mga sandaling iyon, dahan-dahang inayos ni Wally ang gusot sa damit ng kanyang anak na lalaki. Isang simpleng kilos ng pagmamahal upang itago ang kanyang sariling panginginig. Ang marangyang pagkain sa kanyang harap, mga prutas na imported, mainit na tsokolate, at iba't ibang uri ng tinapay ay tila walang lasa. Mas masarap pa ang tuyo at kaning lamig na kinakain nila ni Mateo noon dahil doon ay malaya silang magmahalan ng walang mapanghusgang mga mata. Pasensya na po, Doña Jacinta. Hindi ko po hangad na maging pantay sa inyo. Narito lamang po ako dahil sa paanyaya ni Doña Konsolasyon. Mahinahong sagot ni Wally. Ang kanyang boses ay tila isang malalim na ilog, tahimik sa ibabaw, ngunit may malakas na agos sa ilalim. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa kanyang plato. Iniingatan ang bawat salitang lalabas sa kanyang bibig. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Jacinta habang dahan-dahang ibinababa ang kanyang tasa ng kape. Paanyaya? Huwag kang magmalinis, Wally. Alam nating lahat na ginagamit mo lang ang matandang yan para makapanatili rito. You are playing a dangerous game and you don't even have the cards to win. Tandaan mo, ang mga batang iyan, sa isang kumpas ko lang, maaari silang mawala sa paningin mo. Ang bawat salita ni Jacinta ay tila isang babala ng kamatayan. Nararamdaman ni Wally ang lamig na gumagapang sa kanyang likuran. Ang ledger na nakatago pa rin sa loob ng kanyang damit ay tila lalong bumibigat, isang lihim na sandata na maaari ring maging mitya ng kanyang kapahamakan. Matapos ang almusal,
tinawag ni Doña Consolacion si Wally sa kanyang silid. Ang matanda ay nakaupo sa tabi ng bintana. Pinagmamasdan ang malawak na hardin ng mansyon. Camila, alam ko ang itinatago mo. Direktang wika ni Consolacion nang hindi lumilingon. Ang katalinuhan mo sa accounting ay hindi mo na itatago. Gusto kong pumasok ka sa opisina ng kumpanya bukas bilang assistant ni Paulo. Linisin mo ang mga librong dinumihan nila. Ngunit ang kaligayahan ni Wally ay panandalian lamang. Pagbalik niya sa bodega upang tingnan ang kanyang mga anak, napatigil siya sa pintuan. Ang silid ay tila hinalughog. Ang kanilang iisang papag ay binaligtad at ang maliit na butas kung saan niya itinago ang susi ni Mateo ay lantad na. Sa sulok ng bodega, nakita niya si Paulo na nakatayo. May hawak na isang baso ng gatas na ibinibigay sa kanyang mga anak. Ang kanyang nangiti ay kasing talim ng isang pangil. Mabuti naman at narito ka na, Wally. Pinadalhan ko ng gatas ang mga bata. Sabi ko sa kanila, kailangan nilang uminom para lumakas sila. Dahil baka mahaba ang lalakbayin niyo mamaya. Bulong ni Paulo habang dahan-dahang inilalapit ang baso sa labi ng kanyang anak na babae. Wag! Sigaw ni Wally habang mabilis na tinakbo ang distansya at tinabig ang baso mula sa kamay ni Paulo. Ang tunog ng pagbagsak ng baso sa semento ay umalingaw-ngaw sa buong bodega. Ang puting likido ay kumalat sa sahig at sa loob ng ilang sandali, nakita ni Wally ang pagbubula nito. Isang malinaw na palatandaan na mayroong lason ang gatas. Ang puso ni Wally ay tila titigil sa pagtibok. Ang kanyang buong katawan ay naging kasing tigas ng yelo habang nakatingin sa kumalat na gatas. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang mga anak, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang nakatingin kay Paulo. Hayop ka? Papatayin mo pati ang mga bata. Ang boses ni Wally ay nanginginig sa pagitan ng pighati at sukdulang puot. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Paulo habang dahan-dahang lumalakad palabas ng bodega. Wala kang ebidensya, Wally, at tandaan mo, ito pa lang ang simula. Kung gusto mong manatiling humihinga ang mga anak mo, ibigay mo sa akin ang dokumentong hawak mo bago lumubog ang araw bukas. Naiwan si Wally sa gitna ng madilim na bodega. Hawak ang kanyang nanginginig na mga anak. Ang amoy ng lason sa sahig ay tila amoy ng kamatayang unti-unting lumalapit sa kanila. Sa mga sandaling iyon, alam ni Wally na wala na siyang ibang pagpipilian. Kailangan niyang lumaban, hindi na lamang para sa katarungan, kundi para sa mismong buhay ng kanyang mga anak. Ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa bigat ng ginto, kundi sa halaga ng bawat hiningang pilit na ninanakaw ng mga taong walang konsensya. Ang boses ni Wally ay isang pabulong na panalangin habang pinagmamasdan niya ang tuyong mantsa ng gatas sa sahig ng bodega. Ang amoy ng lason ay tila nakadikit pa rin sa kanyang balat, isang paalaala na ang mansyong ito ay hindi tahanan, kundi isang libingan na pinalamutian ng mga bulaklak. Sa labas, ang sikat ng araw ay nagsisimula ng sumilip. Ngunit para kay Wally, ang bawat sinag ay tila isang oras na dahan-dahang binabawas sa buhay ng kanyang mga anak. Ang ledger na nakatago sa kanyang dibdib ay tila lalong bumibigat, hindi dahil sa papel, kundi dahil sa katotohanang itinatago nito. Sa umagang yon, sa unang pagkakataon, hindi suot ni Wally ang kupas na damit ng isang alila. Sa tulong ni Nanay Elena, nakasuot siya ng isang lumang blusa na may maayos na kwelyo, bagaman luma ay malinis at plansado. Habang tinitingnan niya ang kanyang refleksyon sa maliit na basag na salamin, hindi niya nakita ang isang biktima. Nakita niya ang isang mandirigma na handang pumasok sa turing kristal ng mga Valderrama upang bawiin ang lahat. Nay Elena, bantayan niyo po ang mga bata. Huwag niyo po silang hahayaan na kumain o uminom ng kahit ano na hindi galing sa inyo. Mahigpit na bilin ni Wally ang kanyang mga mata
ay puno ng determinasyon. Huwag kang mag-alala, Camila. Buhay ko ang itataya ko para sa mga apo ni Rogelio, sagot ng matanda, habang dahan-dahang pinupunasan ang luha sa kanyang mga mata. Ang gusali ng Valderrama Group of Companies ay tila isang higanting salamin na sumasalamin sa langit ng Maynila. Sa bawat hakbang ni Wally sa loob ng lobby, nararamdaman niya ang malamig na hangin mula sa aircon na tila sumasakal sa kanya. Ang mga empleyado ay napapatingin sa kanya, isang babaeng hindi nababagay sa kinang ng marmol at kristal. Ngunit hindi yumuko si Wally. Ang kanyang likod ay tuwid, ang kanyang tingin ay diretso. Sa loob ng opisina ni Paulo, ang tensyon ay kasing talim ng isang patalim. Nakaupo ang lalaki sa likod ng kanyang malawak na mesa. Ang kanyang mga mata ay puno ng panunuya habang pinagmamasdan ang pagpasok ni Wally. Mabuti naman at dumating ka, assistant. Akala ko ay mas pipiliin mong magluksa sa bodega kaysa magtrabaho. Wika ni Paulo. Ang kanyang boses ay puno ng mapait na sarkasmo. Nasaan ang hiling ko? Ang takip silim ay mabilis na dumarating, Wally. Narito ang mga dokumentong kailangan nyo para sa audit, Sir Paulo. Mahinahong sagot ni Wally habang inilalapag ang ilang makakapal na folders sa mesa. Hindi niya ibinigay ang ledger. Sa halip, ibinigay niya ang mga papeles na inayos niya kagabi. Mga dokumentong sadyang may mga butas upang lituhin ang lalaki. Mateo, gabayan mo ako. Bulong niya sa kanyang isipan. Sa gitna ng kanyang paghahanap, isang pamilyar na pangalan ang lumitaw sa screen. Attorney Leandro Marquez. Napatigil ang mundo ni Wally. Si Leandro ang abogadong matagal nang nawala matapos ang pagkamatay ni Mateo. Siya ang taong may hawak ng tunay na testamento ng unang asawa ni Don Rogelio. Bago pa man niya mabuksan ang file, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Doña Jacinta. Ang kanyang muka ay puno ng pagkabalisa, ang kanyang mga mata ay agad na dumapo kay Wally na nakaupo sa harap ng computer. Anong ginagawa mo riyan? Lumabas ka. Ngayon din. Sigaw ni Jacinta. Ang kanyang boses ay pumutok sa tahimik na silid. Hindi natinag si Wally. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang USB drive na mabilis niyang nakuha mula sa computer. Ang bawat hakbang niya patungo sa pintuan ay tila paglakad sa gitna ng mga nagbabagang uling. Nililinis ko lang po ang desktop ni Sir Paulo, Doña Jacinta. Marami po kasing virus ang mga file niya. Baka po masira ang sistema ng kumpanya. May kahulugang sagot ni Wally. Ang kanyang mga mata ay diretso sa mga mata ng Donya. Habang naglalakad palabas ng opisina, naramdaman ni Wally ang isang matalim na tingin sa kanyang likuran. Alam niyang, sa sandaling iyon, ang kanyang buhay ay nakasabit na sa isang manipis na sinulid. Ngunit sa loob ng kanyang bulsa, ang USB drive ay tila isang apoy na nagbibigay sa kanya ng init at lakas. Pagbaba niya sa lobby, isang lalaking naka-Amerikana ang humarang sa kanyang daan. Ang kanyang mukha ay bakas ang edad, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim. At tila nakikilala siya. Camila? Ikaw ba yan? Ang boses ng lalaki ay puno ng pag-aalinlangan. Napatigil si Wally. Ang lalaking nasa harap niya ay walang iba kundi si Attorney Leandro Marquez. Ang tadhana ay tila dahan-dahang naglalatag ng mga baraha. Ngunit bago pa man makapagsalita si Wally, nakita niya ang sasakyan ni Paulo na huminto sa harap ng gusali at ang mga bodyguard nito ay mabilis na bumababa. Ang katarungan ba ay abot kamay na? O ito ba ang simula ng isang mas madugong kabanata sa toreng kristal na ito? Huwag kang bibitiw, Camila. Hawak mo na sa iyong mga kamay ang katotohanang papatay sa kanilang mga kasinungalingan. Ang boses ni Attorney Leandro Marquez ay tila isang anghel na bumaba sa gitna ng impyerno ng lobby ng Valderrama Group. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humawak sa balikat ni Wally. Ang kanyang mga mata ay puno ng babala at pagkilala. Sa likod nila, ang tunog ng mabilis na mga yabag ng sapatos
Sa makintab na sahig ay papalapit ng papalapit ang mga bodyguard ni Paolo na tila mga asong gutom na naghahanap ng biktima. Ang malamig na hangin mula sa aircon ay hindi sapat upang pawiin ang init ng pawis na dumadaloy sa likod ni Wally, habang ang USB drive sa kanyang bulsa ay tila tumitibok kasabay ng kanyang puso. Attorney Leandro. Si Mateo. Pinatay nila si Mateo. Ang boses ni Wally ay halos isang hikbi. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Ang bawat salita ay tila isang tinik na bumabara sa kanyang lalamunan. Isang pait na matagal na niyang kinikimkim sa loob ng madilim na bodega. Alam ko, Kamla, at hindi ko hahayaang maging walang mabulabog ang kanyang alaala. Sumunod ka sa akin, bilis. Mabilis na hila ni Leandro sa kanya patungo sa gilid ng isang malaking haligi, malayo sa paningin ng mga paparating na tauhan ni Paolo. Ayan siya! Huwag niyo siyang hayaang makalabas. Ang sigaw ni Paolo ay umalingaw-ngaw sa buong labi, puno ng galit at desperasyon. Mabilis na itinulak ni Leandro si Wally patungo sa isang service exit na nakatago sa likod ng mga malalaking halaman. Pumunta ka sa lumang simbahan sa Nabotas. Doon tayo magkikita bukas ng gabi. Huwag mong ibibigay kanino man ang USB na yan, kahit kay Don Rogelio. Tandaan mo, Camila, sa bahay na yon, walang sino man ang mapagkakatiwalaan. Ang pagtakas ni Wally sa gitna ng mataong kalsada ng Makati ay tila isang panaginip. Ang bawat busina ng sasakyan ay tila isang sigaw ng babala, at ang bawat taong nakakasalubong niya ay tila isang espiya ni Jacinta. Nang makasakay siya sa isang lumang jeepney, doon lamang siya nakahinga ng malalim. Ang amoy ng usok at alikabok ng lansangan ay mas matamis pa kaysa sa pabango ng mansyon. Dahil dito, ay ramdam niya ang pansamantalang kalayaan. Ngunit ang kanyang katahimikan ay panandalian lamang. Pagbaba niya malapit sa mansyon, nakita niya ang isang pamilyar na sasakyan na nakaparada sa labas. Ang sasakyan ni Doña Jacinta. At sa loob ng sasakyan, nakita niya ang isang bagay na nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Ang kanyang dalawang anak ay nakaupo sa loob, umiiyak, habang si Jacinta ay may hawak na telepono at tila may kausap na may halong ngiti ng tagumpay. Wally, nasaan ka na? Ang mga bata ay naghahanap sa'yo. Sabi ko sa kanila, mamasyal muna kami habang hinihintay ang iyong pagbabalik. Ang boses ni Jacinta ay narinig ni Wally sa kanyang sariling telepono na biglang tumunog. Ang mundo ni Wally ay tila gumuho. Ang tagumpay niya sa pagkuha ng ebidensya ay tila naging isang malupit na biro ng tadhana. Ang kanyang mga anak, ang tanging dahilan ng kanyang paghinga, ay nasa kamay na ng ahas. Pakawalan niyo ang mga anak ko, Jacinta. Wala silang kinalaman dito. Sigaw ni Wally sa telepono. Ang kanyang boses ay puno ng pighati at nagngangalit na puot. Ibigay mo sa akin ang USB at ibibigay ko sa iyo ang iyong mga anak. Sa dulo ng tulay ng Navotas, mamayang gabi, huwag kang magkakamaling magsama ng pulis o baka hindi mo na makitang muli ang kanilang mga ngiti. Malamig na banta ni Jacinta bago pinatay ang tawag. Naiwan si Wally na nakatayo sa gitna ng kalsada. Ang USB drive ay mahigpit na nakadiin sa kanyang palad hanggang sa magmarka ito sa kanyang balat. Ang katarungan para kay Mateo o ang buhay ng kanyang mga anak? Isang pagpili na walang tamang sagot. Isang sakripisyo na tila susunog sa kanyang kaluluwa. Ang bawat patak ng ulan na nagsimulang mahulog mula sa madilim na langit ay tila mga luha ni Mateo na nakatitig sa kanya mula sa kabilang buhay. Ang laban na ito ay hindi na lamang tungkol sa pera o yaman. Ito ay tungkol sa huling hininga ng isang ina na handang mamatay para sa kanyang mga anak. Ang tulay ng Navotas ay tila isang mahabang sugat sa gitna ng nagngangalit na dagat sa ilalim ng madilim na langit. Ang ulan ay hindi na lamang patak.
kundi mga tila matatalas na karayom na tumutusok sa balat ni Wally habang naglalakad siya sa gilid ng kalsada. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, tila ang semento mismo ay humihila sa kanyang mga paa pababa. Sa kanyang kanang palad, mahigpit niyang ikinukuyom ang USB drive, ang piraso ng plastik na naglalaman ng katarungan para kay Mateo. Sa kanyang kaliwang palad naman, nararamdaman niya ang kawalan ng maliliit na kamay ng kanyang mga anak. Isang itim na sasakyan ang nakaparada sa gitna ng tulay. Ang mga ilaw nito ay nakasisilaw at tila mga mata ng isang dambuhala. Sa gitna ng dilim, ang tunog ng makina nito ay isang mababang ugong na humahalo sa bayo ng mga alon sa ibaba. Dahan-dahang bumaba ang bintana ng sasakyan. Doon, nakita ni Wally ang mukha ni Doña Jacinta na sa kabila ng unos ay mukhang hindi man lamang nagulo ang buhok. Ang kanyang mga mata ay walang mababakas na awa. Tila ang buhay ng dalawang bata ay isang simpleng transaksyon lamang. Nanay! Nanay! Ang impit na tili ng kanyang mga anak ay bumasag sa katahimikan ng ulan. Nakita ni Wally ang kanilang maliliit na mukha na nakadikit sa salamin ng bintana sa likod. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot, ang kanilang mga pisngi ay basang-basa ng luha. Jacinta, narito na ako. Ibigay mo na ang mga anak ko. Sigaw ni Wally. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pighati at nagngangalit na puot. Ang tubig ulan ay dumadaloy sa kanyang mukha, humahalo sa kanyang sariling mga luha. Isang mapait na tawa ang pinakawala ni Jacinta habang dahan-dahang binubuksan ang pinto ng sasakyan, ngunit hindi siya bumaba. The USB first, Wally. Alam mo naman ang patakaran ng negosyo, di ba? You give me what I want and I might give you what you need. You are so pathetic, Wally. Patuloy ni Jacinta. Ang boses ay puno ng sarkasmo. Ipinagpapalit mo ang katarungan ng asawa mo para sa dalawang batang wala namang kinabukasan sa mundong ito. Kung ako sa'yo, ibibigay ko na yan bago pa magbago ang isip ko. Dahan-dahang lumapit si Wally sa sasakyan. Ang bawat pulgada ng kanyang paglapit ay tila paglapit sa kailaliman ng impyerno. Nang itinaas niya ang USB, mabilis itong hinablot ng isang bodyguard. Sa loob ng ilang sandali, tila tumigil ang pag-inog ng mundo. Ang katarungan para kay Mateo ay wala na sa kanyang mga kamay. Ngayon, ang mga anak ko, pakawalan mo na sila. Sigaw ni Wally habang pilit na binubuksan ang pinto sa likod. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang kanyang mga anak, isang panibagong sasakyan ang huminto sa likuran nila nang may malakas na tunog ng pagpreno. Mabilis na bumaba si Paulo. Ang kanyang mukha ay puno ng baliw na galit at ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Mama, huwag mong ibigay ang mga bata. Sigaw ni Paulo. Kapag pinakawalan natin sila, may saksi pa rin sa ginawa natin. Tapusin na natin silang lahat dito. Ang puso ni Wally ay tila tumigil sa pagtibok. Nakita niya ang pag-atubili sa mga mata ni Jacinta. Ngunit ang takot nito sa kanyang anak ay tila mas matimbang. Marahas na itinulak ng bodyguard si Wally palayo sa sasakyan, dahilan upang mapaupo siya sa basang semento. Paulo! No, hindi ito ang usapan. Sigaw ni Wally. Ngunit ang kanyang boses ay lunod na sa tunog ng papalakas na hangin. Sa isang iglap, inilabas ni Paulo ang isang madilim na bagay mula sa kanyang likuran. Ang kislap ng bakal sa ilalim ng ilaw ng tulay ay naghatid ng isang uri ng ginaw na mas matindi pa sa bagyo. Itinutok niya ito sa gulong ng sasakyan ni Jacinta at sa isang marahas na kilos, ang sasakyan ay nagsimulang gumalaw patungo sa gilid ng tulay kung saan ang harang ay marupok na dahil sa kalumaan. Kung hindi mapapasa akin ang kumpanya, walang makikinabang dito. Isasama ko kayo sa kailaliman ng dagat. Ang tawa ni Paulo ay tila isang tunog mula sa kailaliman ng lupa. Napasigaw si Wally habang nakikita ang sasakyang kinalululanan ng kanyang mga anak na dahan-dahang dumadaos-dos patungo sa bangin ng tulay. Ang mga bata ay nagsusumamo sa loob.
Ang kanilang maliliit na kamay ay humahampas sa salamin. Sa mga sandaling iyon, isang malakas na busina ang umalingaw-ngaw mula sa dulo ng tulay. Isang limusin na may pamilyar na plaka ang mabilis na humaharurot patungo sa kanila. Sino ang darating? Si Don Rogelio ba na nagising na sa katotohanan? O si Attorney Leandro na may dalang huling alas? O baka naman, ito na ang huling hantungan ng lahat ng lihim ng mga Valderrama sa ilalim ng madilim na alon ng nabutas? Mamatay kayo. Mamatay kayong lahat sa ilalim ng dagat na ito kasama ng inyong mga kasinungalingan. Ang boses ni Paulo ay tila isang matalim na kidlat na humati sa dagundong ng bagyo. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng mapagkunwaring kakinisan, ngayon ay lukot sa baliw na galit. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela ng sarili niyang sasakyan. Ginagamit ito upang itulak ang sasakyang kinalululanan ng mga anak ni Wali patungo sa gilid ng tulay. Ang tunog ng bakal na nagkikiskisan sa semento ay naghatid ng isang uri ng kilabot na mas matindi pa sa lamig ng ulan. Bawat pulgada ng pagdausdos ng gulong ay tila paglapit ng kamatayan sa dalawang inosenteng buhay na nagsusumamo sa loob. Napaluhod si Wali sa gitna ng basang kalsada. Ang kanyang mga kamay ay nakataas sa langit habang ang ulan ay dumadaloy sa kanyang mukha. Sa loob ng kanyang dibdib, nararamdaman niya ang isang uri ng pagkapilas. Tila ang kanyang puso ay dahan-dahang hinahati ng bawat sigaw ng kanyang mga anak. Ang kanyang buong pagkatao ay naging isang malaking sugat na hindi na maghihilom kailanman kung may mangyaring masama sa mga bata. Ang katarungan para kay Mateo ay tila naging isang malupit na biro kung ang kapalit nito ay ang mga bunga ng kanilang pagmamahalan. Paulo, itigil mo yan. Anak mo ang itinuturing ni Rogelio. Huwag mong gawin ito. Ang sigaw ni Doña Jacinta mula sa kabilang panig. Ang kanyang boses ay puno ng takot, hindi para sa mga bata, kundi para sa sarili niyang kaligtasan. Ngunit ang sasakyang kanina pa, humaharurot, ay tuluyan ng huminto sa gitna ng tulay. Ang pinto nito ay bumukas at lumabas ang isang anyo na tila isang anino mula sa kabilang mundo. Si Don Rogelio, na nakaupo sa isang degulong na upuan, ay dahan-dahang inalalayan ni Nanay Elena at Attorney Leandro. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang katawan ay mahina, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang uri ng puot na matagal na niyang ikinulong. Itigil mo yan, Paulo. Hindi mo kailangan pang dagdagan ang iyong mga kasalanan. Ang boses ni Rogelio ay mahina, ngunit may awtoridad na nagpatahimik sa ingay ng bagyo. Napatigil si Paulo, ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang matanda. Lolo, bakit ka narito? Dapat ay nakaratay ka na sa ospital at naghihintay ng iyong huling hininga. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Rogelio. Narito ako upang bawiin ang apeliidong dinumihan mo dahil sa gabing ito, tapos na ang inyong paghahari ni Jacinta. Tumingin siya kay Jacinta na ngayon ay nanginginig sa takot. Alam ko na ang lahat, Jacinta. Alam ko na hindi ko dugo ang nananalaytay sa mga ugat ni Paulo. Alam ko ang katotohanan tungkol sa iyong pagtataksil bago ka pa man pumasok sa aking buhay. Ang katahimikan sa tulay ay naging kasing bigat ng isang hatol. Si Jacinta ay tila nawalan ng lakas at napasandal sa sasakyan, habang si Paulo ay lalong naging mailap ang mga mata. Ang lihim na matagal nang itinago ay tuluyan ng nabuwag sa harap ng lahat. Kaya pala lagi mong pinapaboran si Mateo. Bulong ni Paulo. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Kahit patay na siya, siya pa rin ang bida. Siya pa rin ang tunay na Valderrama. Sa gitna ng tensyon, isang malakas na bayo ng hangin ang nagtulak sa sasakyan ng mga bata. Ang harang ng tulay ay tuluyan ng bumigay at ang likurang bahagi ng sasakyan ay nakabitin na sa bangin. Ang mga tili ng mga bata ay muling umalingaw-ngaw, mas matindi at mas desperado.
Nay, tulong po, nanay. Hindi na nag-isip si Wally. Sa kabila ng kanyang panghihina, tumakbo siya patungo sa nakabiting sasakyan. Ang kanyang mga paa ay nadulas sa basang semento. Ang kanyang mga tuhod ay nagkasugat-sugat. Ngunit wala siyang naramdaman, kundi ang matinding pangangailangang iligtas ang kanyang mga anak. Wally, huwag. Delikado. Sigaw ni Leandro. Ngunit huli na ang lahat. Nakahawak na si Wally sa pintuan ng sasakyan habang ang bigat nito ay dahan-dahang humihila sa kanya patungo sa kailaliman ng dagat. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay tila pinuputol habang pinipigilan niyang mahulog ang sasakyan. Ang kanyang mga mata ay nagtama sa mga mata ng kanyang mga anak sa loob. Ang takot sa kanilang mga mukha ay ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas na higit pa sa normal na tao. Habang nagpupumilit si Wally, si Paulo ay muling humakbang palapit. Ang kanyang mukha ay puno ng isang nakakatakot na desisyon. Kung mamamatay ako, isasama ko kayong lahat. Itinutok ni Paulo ang sasakyan niya sa direksyon ni Wally. Ang katarungan ba ay tuluyan ng malulunod sa dilim ng nabotas o may milagrong darating sa huling sandali ng unos na ito? Katapusan niyo na! Walang lalabas na buhay sa tulay na ito. Ang boses ni Paulo ay tila hindi na galing sa isang tao, kundi sa isang dambuhala na nilamon na ng sariling kadiliman. Sa loob ng kanyang sasakyan, ang ugong ng makina ay tila isang nagngangalit na hayop na handang sumunggab. Ang mga ilaw ng sasakyan ay nakatutok kay Wally, na sa mga sandaling iyon ay nagsisilbing huling harang sa pagitan ng kanyang mga anak at ng kamatayan. Nakahapit ang mga daliri ni Wally sa bakal ng nakabiting sasakyan. Ang hapdi sa kanyang mga palad ay hindi na niya maramdaman. Ang tanging naroon ay ang init ng dumadaloy na dugo na humahalo sa malamig na ulan. Ang kanyang mga braso ay tila pinuputol. Bawat hibla ng kanyang kalamnan ay sumisigaw sa pagod. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kanyang mga anak sa loob. Ang kanilang maliliit na mukha na puno ng luha at takot ang nagsisilbing tanging angkla ni Wally sa mundong ito. Huwag kayong bibitiw! Nandito si nanay. Hindi kayo pababayaan ni nanay. Bulong ni Wally. Ang kanyang boses ay paos at basag. Halos lunurin ng bulyaw ng hangin, ngunit puno ito ng isang uri ng kapangyarihan na tanging isang ina lamang ang nagtataglay. Sa isang marahas na kilos, binitawan ni Paulo ang preno. Ang sasakyan niya ay humarurot patungo kay Wally. Ngunit sa huling sandali, bago pa man tumama ang bakal sa katawan ng babae, isang sunod-sunod na malalakas na ilaw ang bumalot sa buong tulay. Ang mga sirena ng pulis na kanina pa hinihintay ni attorney Leandro ay umaling-awngaw sa paligid. Ang mga sasakyan ng awtoridad ay mabilis na humarang sa daan ni Paulo, dahilan upang mapilitan itong lumiko ng marahas. Ang sasakyan ni Paulo ay sumalpok sa gilid ng tulay, hindi kalayuan sa kinaroroonan ni Wally. Ang usok mula sa makina nito ay dahan-dahang humalo sa ulan. Kasabay nito, ang mga bumbero at pulis ay mabilis na kumilos. Gamit ang kanilang mga kagamitan, maingat nilang hinila ang sasakyan ng mga bata pabalik sa kalsada. Nang mabuksan ang pinto, mabilis na pinalibutan ni Wally ang kanyang mga anak ng kanyang mga bisig. Ang init ng kanilang maliliit na katawan sa kanyang dibdib ay tila isang himala. Wala nang salita, tanging ang tunog lamang ng kanilang pagsisigawan at pag-iyak ang narinig sa gitna ng katahimikan ng gabi. Habang inaalalayan ng mga medik si Wally, nakita niya si Doña Jacinta na pilit na tumatakas, ngunit mabilis itong napigilan ng mga pulis. Ang mga posas na inilagay sa kanyang mga kamay ay ang huling palamuti na isusuot ng Doña, isang simbolo ng kanyang pagbagsak mula sa pedestal ng kasinungalingan. Bitawan niyo ako. Hindi niyo alam kung sino ang kinakalaban niyo. Ang huling sigaw ni Jacinta ay wala ng saysay, tila isang hangin na mabilis na pinalis ng ulan. Dahan-dahang lumapit si Don Rogelio sa kanyang anak.
Ang matanda ay umiiyak. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na humahawak sa degulong na upuan. Camila, anak, patawarin mo ako. Masyado akong nabulag ng aking kayabangan. Masyado akong naging mahina para protektahan kayo ni Mateo. Tumingin si Wally sa kanyang ama. Ang galit na matagal na niyang dinala ay tila dahan-dahang inanod ng ulan. Nakita niya ang isang matandang lalaking wala nang natitira, kundi pagsisisi. Ang katarungan para kay Mateo ay nakamit na, Papa. Pero ang kapatawaran, iyon ay isang mahabang lalakbayin pa. Itininias ni Attorney Leandro ang USB drive na nakuha mula sa sasakyan ni Paulo. Hindi lang ito ang hawak natin, Wally. Lahat ng dokumentong nakuha mo sa opisina ay sapat na para mabulok sila sa kulungan habang buhay. Mateo can finally rest in peace. Habang isinasakay sina Jacinta at Paulo sa sasakyan ng pulis, tumingin si Wally sa malayo, sa direksyon kung saan nakalibing si Mateo. Ang bawat patak ng ulan ay tila naging isang haplos ng pagpapala. Ang gabi ng lagim ay natapos na at sa dulo ng tulay, ang unang sinag ng bukang liwayway ay dahan-dahang gumuguhit sa langit. Ito na ba ang dulo ng kanyang pagdurusa? O ito ang simula ng isang bagong kabanata kung saan ang pangalang Valderrama ay hindi na nangangahulugan ng takot, kundi ng tunay na dangal? Hindi kailanman mababayaran ng ginto ang bawat luhang pumatak sa gitna ng unos, ngunit ang kapayapaan ng kalooban ay isang yaman na walang sinuman ang makakapagnakaw. Ang boses ni Wally ay isang mahinahong bulong habang nakatayo siya sa harap ng malawak na bintana ng opisina ng Pangulo sa Valderrama Group. Ang sikat ng araw ay maliwanag na tumatama sa kanyang mukha, ngunit wala na itong hapdi. Ang suot niyang puting Amerikana ay malinis at maayos, malayo sa kupas at basang damit na suot niya noong gabing itinapon siya sa kalsada. Sa kanyang mesa, hindi na mga basahan ang nakalatag, kundi mga dokumentong magbibigay ng bagong buhay sa mga pamilyang biktima ng kasakiman ni Jacinta at Paulo. Ang katarungan ay mabilis na dumarating kapag ang katotohanan ay hindi na kayang itago. Sina Doña Jacinta at Paulo ay kasalukuyan ng nahaharap sa napakaraming kaso mula sa pagnanakaw ng pondo, falsification ng mga dokumento hanggang sa pagtatangka sa buhay ng mga bata. Ang kanilang pagbagsak ay naging usap-usapan sa buong bansa, isang paalaala na ang bawat masamang gawa ay may kaukulang kabayaran sa takdang panahon. Ngunit para kay Wally, ang tunay na tagumpay ay hindi ang makitang nasa likod ng rehas ang kanyang mga kaaway. Ang tunay na tagumpay ay ang makitang muling ngumingiti ang kanyang mga anak habang naglalaro sa malawak na hardin ng mansyon na ngayon ay hindi na isang bilangguan para sa kanila. Camila, salamat sa pagbabalik. Mahinang sambit ni Rogelio, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa palad ng anak. Ngayon ay maaari na akong pumikit ng may kapayapaan. Alam kong ang kumpanya at ang ating pangalan ay nasa tamang mga kamay. Ang pagdampi ng labi ni Wally sa noo ng kanyang ama ay isang tahimik na paalam. Nararamdaman niya ang dahan-dahang pagbitaw ng hininga ng matanda. Isang huling hininga na puno ng pagsisisi at pag-ibig. Wala nang sigaw, wala nang hagulgol. Tanging ang tunog lamang ng hanging humahaplos sa mga kurtina ang narinig sa loob ng silid. Matapos ang libing ni Don Rogelio, maraming nag-akala na si Wally ang mamumuno sa kumpanya. Ngunit sa harap ng Board of Directors, isang desisyon ang ginawa ni Wally na ikinabigla ng lahat. Ang Valderrama Group ay hindi na magiging simbolo ng kapangyarihan ng iisang pamilya. Wika ni Wally, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad at paninindigan. Mula sa araw na ito, ang malaking bahagi ng kinikita ng kumpanyang ito ay mapupunta sa Valderrama Valenzuela Foundation. Tutulungan natin ang mga inang gaya ko, mga inang pilit na ibinabaon ng tadhana ngunit lumalaban para sa kanilang mga anak. Sa kanyang tabi, si Nanay Elena at Attorney Leandro ay nakangiti.
Bakas ang paghanga sa babaeng dumaan sa apoy upang maging isang diamante. Nang hapong iyon, bumalik si Wally sa dalampasigan ng Nabotas, doon kung saan nagsimula ang lahat. Pinanood niya ang paglubog ng araw, ang kulay kahel at lila na langit ay sumasalamin sa payapang dagat. Wala na ang bagyo, wala na ang nagngangalit na mga alon. Hawak niya ang dalawang anak sa magkabilang kamay. Nararamdaman niya ang init ng kanilang mga palad, isang paalaala na ang sakripisyo niya ay nagbunga ng isang bagong simula. Ang amoy ng dagat ay hindi na amoy ng kamatayan, kundi amoy ng pag-asa. Mateo, magiging maayos na kami, bulong ni Wally sa hangin. Ang iyong dangal ay malinis na, at ang ating mga anak ay lalaking may pagmamahal sa puso. Isang huling katanungan ang pumasok sa isip ni Wally habang pinagmamasdan ang malawak na abot-tanaw. Sapat na ba ang nakamit niyang katarungan upang tuluyang mabura ang bawat peklat ng nakaraan? O ang bawat peklat na ito ay mananatili bilang medalya ng kanyang katatagan? Dahan-dahan siyang tumalikod sa dagat. Bit-bit ang kanyang mga anak patungo sa isang bukas na wala ng anino ng takot. Ang bagyo ay lumipas na at ang bahaghari ay tuluyan ng gumuhit sa kanyang buhay. Lumipas ang mga taon, ngunit ang alaala ng gabing iyon sa tulay ng Nabotas ay nananatiling isang malabo at malayong panaginip para kay Wally. Sa kasalukuyan, ang hangin sa dalampasigan ay hindi na nagdadala amoy ng lason at takot. Ang bawat paghampas ng alon sa pampang ay tila isang mahinahong awit ng pagpapasalamat. Isang himig na nagpapatahimik sa anumang bakas ng bagyo sa kanyang kaluluwa. Nakatayo si Wally sa balkonahe ng Mateo Valderrama Center, isang gusaling itinayo niya, hindi upang maging bantayog ng yaman, kundi upang maging kanlungan ng mga sugatang puso. Sa loob ng sentrong ito, 12-dosenang mga inang gaya niya noon ang binibigyan ng pagkakataong bumangon. Doon, ang dangal ay hindi sinusukat sa kinang ng alahas, kundi sa sipag ng mga kamay na nagtatrabaho para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Pinagmamasdan ni Wally ang mga batang naglalaro sa bakuran. Ang kanilang mga tawa ay tila mga kampanang nagpapahayag na ang katarungan ay hindi lamang nakukuha sa loob ng korte, kundi sa bawat buhay na naililigtas mula sa dilim ng kawalan ng pag-asa. Ang kanyang mga anak, na ngayon ay nasa hustong gulang na sa pag-aaral, ay madalas na nagtatanong tungkol sa kanilang ama. Sa bawat pagkakataong yon, hindi na kailangang magsinungaling ni Wally. Ikinukwento niya ang isang lalaking nagmahal ng higit sa kanyang buhay, isang lalaking piniling mamatay nang may dangal kaysa mamuhay sa gitna ng kasinungalingan. Ang pangalang Mateo Valderrama ay hindi na isang mantsa sa kasaysayan, kundi isang inspirasyon ng katapatan. Nay, tingnan niyo po ang langit, ang tawag ng kanyang anak na babae habang itinuturo ang abot-tanaw. Isang matingkad na bahaghari ang dahan-dahang gumuguhit sa pagitan ng asul na langit at ng payapang dagat. Napangiti si Wally, isang ngangiting puno ng ganap na paghilom. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang sagot sa kanyang mga katanungan. Ang mga peklat ng nakaraan ay hindi na mga sugat na kumikirot, kundi mga medalya ng kanyang katatagan. Ang kapatawaran ay tuluyan ng nanahan sa kanyang puso, hindi dahil karapat-dapat ang mga nagkasala, kundi dahil karapat-dapat siya at ang kanyang mga anak sa isang buhay na malaya sa tanikala ng puot. Natutunan ni Wally na ang tunay na katarungan ay hindi ang paghihiganti, kundi ang pagpili na maging mabuti sa kabila ng kalupitan ng mundo. Ang pagpili na magmahal sa kabila ng pagkakanulo. At ang pagpili na tumayo muli, gaano man kalakas ang hagupit ng unos. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw, naglalakad si Wally sa dalampasigan. Ang kanyang mga yapak sa buhangin ay dahan-dahang binubura ng tubig, ngunit ang kanyang legasya ay mananatiling nakaukit sa puso ng bawat inang tinulungan niyang bumangon. Ang unos ay tapos na at sa dulo ng lahat ng pighati
Ang tanging natitira ay ang pag-asa na kasing tatag ng kanyang pag-ibig bilang isang ina. Ang huling sinag ng araw sa dalampasigan ng Navotas ay hindi na tanda ng paglubog, kundi ng isang payapang simula para sa ating bida na si Wally. Sa wakas, ang mga alon na dati ay puno ng pighati ay dahan-dahan nang naghatid ng katahimikan sa kanyang pusong sugatan. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pananatili at pagsama sa akin sa mahabang paglalakbay na ito hanggang sa huling yugto. Habang isinusulat ko ang bahagi kung saan muntik nang mainom ng mga anak ni Wally ang gatas na may lason, hindi ko napigilang mapaluha at mapatigil sa pagsulat. Ramdam ko ang pait at ang takot ng isang ina na sa gitna ng matinding kahirapan ay kailangan pang harapin ang ganoong klaseng kalupitan. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta bunga ng imahinasyon. Ito ay salamin ng mga tunay na sakripisyo ng mga babaeng nakapaligid sa atin. Mga babaeng tinatago ang kanilang mga peklat sa ilalim ng matatamis na ngiti para lamang sa kanilang pamilya. Gaya ng susing may letrang V na iniwan ni Mateo, ang bawat isa sa atin ay may hawak ding lihim na susi. Hindi ito ginto o pilak, kundi ang ating dangal na hindi kailanman kayang lamunin ng anumang baha o bagyo sa buhay. Ang tunay na kayamanan ay wala sa mansyon ng mga Valderrama, kundi sa katapangan nating bumangon muli matapos ang bawat pagkadapa. Sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Wally na bigyan ng kapatawaran ng kanyang ama sa huling sandali ng buhay nito? O sapat na ba ang katarungang nakamit niya upang tuluyan ng makalimot? Habang pinakikinggan nyo ang bahaging ito, nasaan po kayo ngayon? Marahil ay nagluluto ng hapunan para sa pamilya, naglalaba, o baka naman ay dahan-dahang nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw ng pagtatrabaho. Ibahagi nyo naman sa aming comment section ang inyong mga kwento o kahit isang simpleng kumusta lamang. Huwag nyo ring kalimutang i-like at i-share ang ating kwento upang mas marami pa tayong inang mapaalalahanan na hindi sila nag-iisa sa kanilang mga laban. Naway baunin ninyo ang aral ni Wally, na ang bawat unos ay lumilipas at sa dulo ng lahat ng pait, laging may bahagharing naghihintay para sa mga pusong hindi sumusuko. Manatiling matatag at puno ng pag-asa. Pamagat ng kwento, dangal sa gitna ng unos, ang pagbangon ni Wally. Lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na binuo para sa layuning libangin at maghatid ng positibong mensahe sa ating mga tagapakinig.